Ito na mga farmer. Wow! Beautiful. Juvenile na tinatawag nila, no? So, eto. Ayan, magandang buhay mga ka-farmer. As promised, Arwana vlog tayo ngayon. On the way na po, naandyan na sa mga pintuan yung ating Arwana. So, ayan, intay natin kasi naandyan na daw sa may nakita ko sa Accurate kaya ito. Yan, shoutout para kay Owen Arrow Keeper. At ito na tayo. Ayan, nasa may National Park na siya. So, paliko na po siya mga ka-farmer, ha? Paliko na siya. Yan, mukhang nagtanong-tanong pa si brother, ha? Ayun, kailangan po nito ma-acclimatize natin. Tapos may pinapapatak si brother Maynard. Ayan brother, andito na. Hindi na kita istorbohin kasi ano sa inyo ngayon? Anong oras na, no? Katulugan. So, hindi na kita istorbohin. Actually, inano niya na rin naman po sa akin na papatakan ng kaunting prime. Yung hindi pala prime. Basta may papatak po tayo na doon sa ayan na. Doon sa plastic, tapos parang tilapia din, no? Hindi muna natin ibubuhos ng biglaan. Tapos after maglalagay tayo ng tubig, isang baso. Tapos sara uli natin, isang baso uli, sara uli natin. Ganun na lang. Ayan na. Punta mo sana sa oras, kaya lang. Saka dahil palang ginagawa niya. Halika, saan? Yung daan dyan. Oo, pwede kung gusto mo mas mabilis ka. Ayan naman yung Mexico, kung traffic ba? Pwede kang dumaan ng Mexico exit. Pabalik ka ba ng Mexico? Oo, sa San Fernando. Pagkita yung malaki doon na. Ano dyan, San Fernando ka? Eh di dito ka na dumaan sa Mexico. Oo, lumabas kang gano'n, tapos i-waste mo na lang Mexico exit na yun, dire-diretso kalsada mo. Tapos paglabas mo ng Mexico exit, lumabas ka na ng San Fernando, isang gabi lang. Kesa ulong ka pumapagod na. Iputang mo yun siya. Thank you, sir. Salamat. Ingat, ingat. Thank you. Eto na. Eto na. Patay na. Arwana. Patay. Oh, eto na mga farmer. Wow! Beautiful. Beautiful. Let's go. Tapos may kasama siyang certificate. Diba? So, 88 Red Gallery. Doon natin nabili. So, ayan po yung
So ayan na mga farmer ang ating arwana. Mukhang masaya naman siya. So ang ginawa ko kanina, yung pag-acclimatize po ng tubig, di ba linagay muna natin sa plastic. Ang ginawa ko, every 5 minutes linagyan ko ng tubig. So 30 minutes pinakawalan na natin siya. Isang baso lang nilalagay ko para makakuha mo talaga yung perfect na temperature. Kasi pagka hindi mo tsaka yung ano din ng tubig, di ba? Dahan-dahan para hindi siya mabigla. So ganun po yung turo sa atin, syempre. Tayo po ay newbie. Ayun. Pwede din po pakainin to. Kanina pa na pinakain ko na, hindi ko lang na video. Na-excite ako. Kasi after 2 hours daw, pakainin na. So binigyan ko po ng maliit lang na shrimp na kinain naman, parang piniga niya, parang kalahati, linuwa niya. So ayun. Maliit po siya, juvenile. Parang ang growth nito ay mabilis po siya lumaki. Parang 1 inch ba per month? Parang ganon. Tingnan natin. O 1 centimeter, mga ganon. Mabilis lang naman daw po lumaki. Yan, kailangan natin linisin yung ilalim. Ayun, ang linagyan kasi ng isda. Nagdumi yung maliit na isda. Pero tinanggal na natin kasi kakainin yan. Super worm, pwede din pong ipakain yung dubia na cockroach. Yun, pwede rin po. Pero nag-order na ako ng super worm. Hindi naman tayo mauubusan ng stock. Dami naman palang mabibilhan dito. O, pwede naman natin ipa-rider. Naka-order tayo ng 1,000 pieces. Di ko po alam kung kailan darating. Pero bukas, bibili din tayo ng hipon. So, at least alternate. Para masanay po sa iba-ibang pagkain. Ayan. Tapos, chicken natin. So, ito, meron na rin tayong magnet, mga farmer. Ayan. Magnet. Mukhang kailangan natin magdagdag ng tubig. Bumababa. Bukas na siguro. So, ayun. Tamang-tama. Bumababa na yung tubig. Kaya pala may hangin na. Okay. Tapos ito, kailangan natin ayan. So, ayan. Tuloy natin mga ka-farmer. Ganda na. Ito na po yung juvenile na tinatawag nila, no? So, ito ay 35,000. Kasi yung iba, medyo mas malaki, mas maganda na ang kulay. Ang nagre-range na po ng 60, 70. So, at least ito, mas mura-mura pa. At saka, i-document natin ang paglaki nito. Sana, di ba? God willing, sana lumaki po, tumagal sa atin. So, meron naman tayong mentor para maalagaan siya ng maigi. Napaka-importante yung tubig. Siyempre, yun yung environment niya. So, tubig po, no? So, temperature, wala tayong problema. Magiging problema natin is ammonia and yung pH. So, ayun. So, ayan, finally. Update na lang po tayo. Yan. Gusto ko siyang masanay sa iba-ibang pagkain. 'Di ba? Para at least bala ko din mag-alaga ng yung cockroach nga. Pwede din tayong kumuha nun. Plus yung super worm nga. So yung pakain nito,
Si Owen, nagpapakain po siya parang 2 times a week lang ba o every other 2 days, parang ganon. Tapos pwede naman every day. So ayun, parang may mga ano may ang galing may ano ayun kita niyo yun, ano yun, insect. Trying mo na nga yun. So ayun po, depende na sa iyo yun. May nagpapakain ng 2 times a day. So pero sabi nila, ina-advise is once a day pwede na yon. Si Brother Maynard nagpapakain ng marami. Ang pakain niya naman ay yung ipis. Dubia ba yun? Dubia? So, hindi pa tayo masyadong familiar. Pero ang ganda niya, sarap niyang titigan. Nakaka-relax. Imaginin mo kung papatay mo yung ilaw, tapos siya lang ang pinapanood mo. Lalo na pag malaki-laki na siguro to. Pagka nagpula na siya, nako, napakaganda. Mukha namang masigla. Bukas daw, sabi ni 88 Red Gallery, ay ayun ganda mag-video, mag-send daw ako ng video. Siguro makikita naman nila yung galawan ng isda kung stress o okay na siya, no? So, ayun siguro ang gusto nilang makita. Kanina, bago siya kumain, mas malikot siya. Para bang nanghihingi. Pero nung nakakain na, umano na siya, parang ayan ganyan na po yung langoy niya. Medyo kalmante na. So papatay natin ang ilaw, mga ka-farmer. So ayan ang update sa ating arwana. Pinalalamove ko na lang po dahil hindi ko na kayang puntahan. Medyo busy tayo. Patayin muna natin ang ilaw para matulog na rin siya, di ba? Ganun naman yun. Sleeping time na. Bukas ka na kumain, ha? Bibili kita ng hipon kay Nanay Conching. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Hihi.